Mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. May isa na namang lalaking lumapit kay Jesus at nagtanong, "Guro, anong mabuting bagay ang dapat kong gawin upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesus, "Bakit mo ako tinatanong kung ano ang mabuti? Iisa lang ang mabuti. Ngunit kung nais mong magkamit ng buhay na walang hanggan, sundin mo ang mga utos ng Diyos." "Alin sa mga iyon?" tanong niya. Sumagot si Jesus, "Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi ng walang katotohanan. Igalang mo ang iyong ama at ina, at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili." Sinabi ng binata, "Sinunod ko na po ang lahat ng iyan. Ano pa po ang dapat kong gawin?" Sumagot si Jesus, "Kung ibig mong maging ganap, ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian at ipamahagi sa mga mahihirap, at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod ka sa akin." Pagkarinig nito, malungkot na umalis ang binata sapagkat siya'y napakayaman. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw sa inyong lahat. Welcome po sa ating Gospel in a Nutshell. Mga kapatid, sa ating Ebanghelyo ngayon ayon kay San Mateo, isang mayamang binata ang lumapit kay Jesus. Maganda naman ang kanyang tanong, "Guro, ano ang mabuti na dapat gawin upang magkaroon ng buhay na walang hanggan?" Hindi siya lumapit para magtanong tungkol sa negosyo, sa kayamanan, o sa kapangyarihan. Ang kanyang tanong ay tumutukoy sa pinakamalalim na paghahanap ng tao. Paano ako magiging ganap? Paano ako maliligtas? Tayo rin sa ating puso may parehong tanong. Sa gitna ng ating mga trabaho, relasyon at pangarap, hindi ba't ang tunay nating hinahanap ay buhay na may saysay at walang hanggan? Sumagot si Jesus sa binata, "Sundin mo ang mga utos." At sagot ng binata, "Ginawa ko na po yan ang lahat ng yan mula pa ng pagkabata. Ano pa ba ang kulang?" Napakaganda na namang tanong. Ano pa ang kulang? Marami sa atin ay sumusunod naman sa relihiyon, nagsisimba, nagdarasal, gumagawa ng mabuti, pero may mga pagkakataon na kahit sumusunod tayo sa utos, parang may kulang pa rin. Parang hindi pa buo ang ating kaligayahan. Hindi pa buo ang ating puso sa Diyos. Ipinakikita nito na ang pananampalataya ay hindi lang tungkol sa pagsunod sa utos. Ito ay tungkol sa relasyon. Relasyon ng pag-ibig sa Diyos na lampas sa legalismo. Sinabi ni Jesus sa binata, "Kung ibig mong maging ganap, ipagbili mo ang iyong ari-arian, ipamigay mo sa mga dukha, at sumunod ka sa akin." Dito malinaw ang tunay na kabanalan ay hindi lamang sa pag-iwas sa mali, kundi sa pagtalikod sa lahat ng nakagapos sa atin upang makasunod ng lubos kay Kristo. Ang tanong para sa atin, ano ang kayamanan na hindi natin kayang bitiwan? Hindi lang ito material na pera, maaring ito'y pride, galit na matagal nang kinikimkim, bisyo na ayaw pakawalan, relasyon na hindi ayon sa kalooban ng Diyos, o ang ambisyon na inuuna kaysa sa Diyos. Ang kayamanan ay anumang pumipigil sa atin na maging malaya para sumunod kay Kristo ng buo. Nakalulungkot ang wakas ng Ebanghelyo, nalungkot ang binata at umalis sapagkat siya'y maraming ari-arian. Hindi sinabi ng Ebanghelyo na siya ay masama. Ang problema niya, masyado siyang nakakapit sa kanyang yaman. At ang labis na pagkapit ay nagdudulot ng kalungkutan. Mga kapatid, ito ang malaking paalala sa atin kapag ang puso natin ay nakakabit sa mga bagay na panandalian, mauwi ito
mauwi tayo sa lungkot at kawalan ng saysay. Ang tunay na kaligayahan ay makikita lamang kapag malaya tayong sumunod kay Jesus. Kapag sinasabi nating buhay na walang hanggan. Iniisip ng marami ay pagkatapos ng kamatayan. Ngunit sa katotohanan, nagsisimula ito ngayon. Ang bawat desisyon na pinipili natin kay Kristo, kapag tayo nagmahal, nagpatawad, nagbigay, naglingkod, iyon ang simula ng buhay na walang hanggan. Ang tanong ni Jesus ay malinaw. Handa ka bang sumunod sa akin kahit may kailangan kang isuko? Hindi niya hinihingi na lahat tayo'y magbenta ng ari-arian, pero hinihingi niya na alisin natin ang mga idolong nakatago sa ating puso at hayaang siya lamang ang pinakamahalaga. Mga kapatid, ang Ebanghelyo ngayon ay hindi lang kwento ng mayamang binata. Ito ay ating kwento. Lahat tayo tinatanong ni Jesus, handa ka bang ibigay ang iyong lahat at sumunod sa akin? Kung minsan mas madali tayong kumapit sa ating siguradong hawak kaysa magtiwala sa Diyos. Pero tandaan, ang tunay na kayamanan ay hindi sa dami ng ari-arian, kundi sa kasiguruhan na kasama natin si Kristo. Tanungin natin ang ating sarili para sa pagninilay. Ano ang bagay, relasyon o ugali sa ating buhay na mahirap nating bitiwan at paano natin ito maisusuko kay Kristo upang siya lamang ang maging tunay na kayamanan ng aking puso. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, Ikaw ang aming tunay na kayamanan at kaligayahan. Pawiin mo ang aming pagkakabit sa mga bagay na lumilipas at turuan mo kaming sumunod sa iyo ng may buong puso. Bigyan mo kami ng tapang na bitiwan ang mga bagay na pumipigil sa aming pag-ibig sa iyo. Amen. Pagpalain po kahit ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.